Naku po, ang tindi po nitong bagong balita na ito. Alam nyo, hindi natin maaaring palagpasin ho ito na kung saan ay nadulas po. Nadulas po si NBI Director. Naku, ano ba kaya yung sinabi niya? Ano ba yung kanyang binanggit? Muntik-muntikan na siya doon. Pero napapaghalataan tuloy ang mga nangyayari sa ating bayan. Talagang iba ho ang nagkokontrol. Grabe po mga kababayan. Panoorin po natin ito. Ito po yung buong interview ni Paildon, ni Paildon dito kay kay Filon pala, Filon, hindi pala Paildon. Mali. Kay Ted Filon, Ito po yung kanyang interview dito sa NBI Director at pagmasdan ninyo, meron siyang bibitawan dito na tila nako. Mukhang nabuking Ay, pakinggan natin Kasi dito, alam nyo mga kababayan, hirap na hirap po magpalusot si NBI Director. Hindi, alam mo, napagtanong-tanong ko, ito daw NBI Director na ito. Matalino daw ito. Hindi, kasi alam nyo, maging justice ka ba naman? Naging justice ito dati. Para maging NBI dapat abogado ka. Pero ito, naging justice pa. Ibig sabihin, naging judge po ito. So sigurado ho tayong matalino itong mama na ito. Pero anong nangyayari? Bakit tila may ibang tonong ikinakanta ho ito si NBI Director? Siguro, mahirap talaga ho Mahirap po yung sitwasyon niyang naiipit. Panoorin po natin pasok. Good morning po, Director. Good morning. Good morning, Manong Ted, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Sir, pwede ho ba natin munang liwanagin? Ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? Wala pong formal complaint pa sa kaming Nako, grabe. Isipin nyo, wala naman talagang formal complaint. Meron kayang informal complaint? Hindi. Gago! Hindi kasi wala daw formal complaint na natanggap itong si Director Santiago. Wala daw ito natanggap na formal na nagrereklamo doon sa alam mo yun, doon sa press con ni Vice President Sara Duterte na kung saan may binanggit ho siya na pag ho siya ay pinatay ay may inutusan na siya na pumatay doon sa Mar, yung kay Marcos, Araneta at saka si Romualdez. Ayan, tanong, may nagreklamo ba? Hindi kasi importante ho yan Importante ho natin maunawaan. May nagreklamo ba? Ang sagot niya, wala. Manong Ted, ang dapat mong sinunod na tinanong, may nag-utos ba? Yan ang tamang tanong, Manong Ted. Kasi yung sa nagreklamo, wala So, meron na bang nag-utos sa'yo? Yun dapat ang kasunod na tanong. Tanggap. Subalit, tulad po ng nasabi namin, ayon po sa aming batas, sa NBI law, na kapag ang isang bagay ay pertaining to assault or threat to the President down to the Chief Justice, kasama po na media, kami ay should step in because primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayaw naman pala. Pag may nag-threat daw sa Pangulo at saka mga justices, kasama sa trabaho nila yan. Ang problema ko dito, NBI Director Santiago ay, is it a threat? Is it a threat? Yun ang dapat nating tanungin. Tama ko kayo may ayon sa inyong batas. Yan ay inyong trabaho na imbestigahan. But the real question, meron bang threat si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos? Meron po ba siyang threat? Di ba ang sinabi lang niya, pag siya ay pinatay, tsaka lang ho siya magpa-function o mag-activate yung kanyang inutos. So, therefore, I conclude, unless she is dead, there is no threat. Because the threat will only start
when she is dead. Hindi naman po gagalaw yung sinasabi ninyong inutusan kung hindi po siya mamatay. Ang tanong dito, Sir, Director, meron ho ba kayong kaalaman na papatay kay BP Sara Duterte that would conclude na tinitreat niya na ang mga Marcos? Naintindihan niyo po, sir? Kasi simpleng-simple. You would consider that as a threat if you have a direct knowledge na there is someone who's going to kill BP Sara Duterte. But if you think there is no threat on the life of BP Sara Duterte, therefore, there is no threat on the life of Marcos, the First Lady, and Romualdez. You understand, Sir Honorable NBI Director Santiago? Di ba? Walang threat sa MAR kay Marcos, Araneta, Romualdez kung walang threat kay BP Sara Duterte. So now that you said, according to the law, the threat should be investigated. Therefore, you're telling now that there is a threat on Marcos, Araneta, and Romualdez. So meaning to say, you have a knowledge on the threat of the Vice President. Kasi without the threat on the Vice President, there is no threat on Marcos, Araneta, and Romualdez. Am I correct? Your Honor. Sustain. Tuloy natin. Tuloy. Ayun. So, ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na nanggagaling, in this case po, sa Presidente, sa First Lady, at sa House Speaker, nagkukusa na po kayo. Opo, tama po yun. Okay. Sana, Sir Ted, sana ang tanong nyo naman, meron po bang nag-utos sa inyo? Yun ang tamang tanong dun, sir. May nag-utos po ba sa inyo? So, kapag ho ganito, sir, theoretically po, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sakasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? NBI po ang tatayong complainant. Wala pong iniwan niyan, sir, sa ilambawa. Nakatagpo ang pulis ng isang bangkay. Hindi namin alam kung sino kung sino yun at kung sino pumatay. Mag-iimbestiga po agad ng pulis ang NBI. Ganun po ang logic. Pero sir, there is a difference between that. If I were a boy, no. Kanta pala ni Beyonce. If I were a boy. Hindi, ba yun? Kasi kung ang sinasabi ninyo, tulad lang yan din yan na may natagpuan kayong bangkay, mag-iimbestiga kayo. I think, sir, medyo malayo po ata ng konti yun. Bakit kanyo? Because pag may natagpuan kayong bangkay, there is a crime that happened. Tama, mali. May pinatay kasi may patay. So, maybe there's a murder or maybe it's accident or maybe intentional. So, doon po kayo papasok, di ba ho? Doon po kayo papasok at doon po kayo mag-iimbestiga. Tama, mali, sir. Pero, on this issue, walang crime na nangyayari. O walang crime na nangyari. So why would you investigate in the first place if there is no crime? So, yung analogy nyo po, sir, medyo lumiligwak ng konti. Naintindihan ko, sir. Naiipit tayo sa sitwasyon. Napag-utusan na kayo, sir. Naintindihan ko yun. Maganda siguro kung ako sa inyo. Kung ako ang PR nito ni NBI Director. NBI Director, pwede mo akong i-hire. Walang bayad. If I were your PR, maganda, sir, hindi na lang po kayo nagpapa-interview. Maganda, nagbibigay na lang kayo ng official statement. Kasi pag nagpapa-interview kayo, madadali kayo, sir. Maniwala ko kayo sa akin, madadali ko kayo. Unless, yung nag-i-interview sa inyo ay kasama ninyo. Alam nyo na ibig ko sabihin, yung kasamang mag-i-interview.
Pero ewan ko kung si Sir Ted Filon ay idol ko pa naman yan. Kasama nyo yan. Pero dapat hindi na po para mas less mistake ika nga. Apo. Yun po ang pagkahalintulad nito. Pero hindi po wala po namang wala po namang pagbabawal kung mismong ang pangulong mismo o ang first lady o house speaker ang mag-execute ng affidavit complaint. Wala po. At mas maganda nga po yun kung sila po ay mag-execute ng affidavit ng complaint affidavit. Opo. And then kung ito muna. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Sino? Tinatanong dito, ano yung tinatanong? Ano daw ba ang mangyayari? Kung sakasakali. Ibig sabihin, hindi ho nakadepende kay BP Sara Duterte ha. Pero tingnan ninyo yung kabig niya. Ulitin natin. Ito po. Malinaw na malinaw. Po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito ho bang December 11 yung pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po? Tinanong, ito bang imbitasyon nyo? Kasi hindi nga sumipot si BP Sara nung una. Ito na ba'y huli ninyong imbitasyon kay BP Sara Duterte? So, walang yung sagot, nakadepende ho sa otoridad. Nakadepende ho kay direktor. Nakadepende ho sa boss ni direktor. Hindi ho nakadepende kay BP Sara Duterte. Pero tingnan ninyo yung sagot ni NBI director ha? O meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again kung may pasabi daw anong pasabi? Si Pers? Anong Pers? Sinong Pers yan? Dito booking na booking. Kung may pasabi si Pers, ito yung word na ginamit niya, pasabi. Ibig sabihin, may utos. Pasabi. Kung may utos, may pinasabi, si first, biglang binawi niya, sinabi niya, si Vice President. si Vice President. May pasabi si Vice President. Si Vice President ang magdidesisyon tungkol doon sa kanyang response ninyo. Kasi yun ang tinatanong ni Ted Filon eh. Ano ang gagawin ninyo, NBI Director? Kung sakasakali, hindi pa umaten sa 11 si BP Sara Duterte. Tapos ang sagot niya, depende kung may pasabi si Vice may pasabi si Vice President. Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin nyo. Ay, nabuking kayo dito. Ulitin natin, booking na booking kayo sir dito. Pa. Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President at justifiable ang reason niya. Kung may pasabi daw si Vice President o reasonable. Sabi dito kung may pasabi again. Ibig sabihin may una nang nag-utos. Alam mo, NBI Director, medyo nadulas ka ng konti dito. Medyo delicates po ito. Medyo delicates po itong binitawan nyo dito. Sa tingin ko, mas maganda talaga. Maybe, tama ka sa sinabi mo nung una eh. Napanood ko yung video mo eh, nung isang press briefing mo na sinabi mo na paano pagka kinuha na ng ombudsman yan? Di maganda?
Ligtas na kami. Papadila ka pa ng ganun. Alam mo, sir, naiintindihan kita. Hindi, naiintindihan ka ng taong bayan. Sa totoo lang, naiintindihan ka ng taong bayan na tila, alam mo yun, naiipit ka sa sitwasyon. May nag-uutos sa'yo, alam mong medyo sabit-sabit yung utos, naiipit ka lang sa sitwasyon. Nako. Anyway, sana lang po, NBI Director, sana lang po, tumahimik na lang ho kayo muna siguro para medyo kasi kawawa ho kayo. I mean, eto, hindi ho namin kayo masisisi kasi kayo napapag-utusan lang. Tapos ambos nyo pa si Remulla. Tapos ambos pa ni Remulla, alam naman natin, si Marcos at yung kanyang asawa. Wala ka talagang choice. Di ba? Kaya nga mas maganda, tumahimik ka na lang, at least, hindi ka mahalata. Baka mamaya ikaw pa ang pag-initan. Hindi, kasi baka mamaya, ay naku, ano ba yan? Mali-mali siya. Sabihin ng asawa, mali-mali siya. Nabubuking tuloy ang plano. Kesa naman ikaw ang pag-initan. Ako, naintindihan kita, sir. Pero ang problema lang dito, sir, eto lang, naisip ko lang, yung integrity mo yung masisira, sayang. Mo pa naman yan. Alam mo, yung sabi nga nila ang pera, ang kayamanan, yung mga property, yung mga lahat yan, madaling bawiin yan. Di ba? Pero ang hindi mo mababawi ay yung pag-integrity mo na wala na. Diba? Mahirap po. Anong nangyayari? Para kayo nagtrabaho ng masino, naging abogadong magaling, tapos naging judge, okay na lahat Nung naging NBI director kayo, dahil siyempre, aminin na natin, politika yan So, nampupolitika kayo. Masisira yung inyong magandang record sana. Di ba ho? Dahil sumusunod lang kayo sa utos. Kawawa naman po kayo. Masisira yung pangalan nyo dahil lamang kayo sumusunod sa utos. Yung integridad mawawala dahil lang doon. Pinaghirapan nyo ng napakahabang panahon yan. Tapos masisira ngayon. Alam nyo yan, sir. Di ba? Alam nyo yung tunay. Alam nyo yung katotohanan. Kaya, dito, pinapakita lang, sir, na napapag-utusan lang kayo. Ang tanong, sino yung purse? I-comment nyo na lang dyan sa baba. Kung sino man yung purse na yun. Diba? I-comment nyo dyan sa baba nang malaman ninyo kung sino yung purse. Alam nyo, kanina po, tinanong natin yan kay Attorney Mark Tolentino tungkol po dyan sa investigasyon na yan, yung pagsusubpina. Alam nyo ba na sabi nga niya, dapat man lang hindi subpina ang ibinigay, invitation. Una-una, wala naman pong krimen na nangyayari, wala pang kaso. So ito ay iniimbestigahan lang o ini-inquire lang. Itatanungin lang kung ano yung mga nangyari. So, yung subpina ay parang masyado namang atang harsh o masyado naman po atang hindi tama. Lalong-lalo na, ito po ay Vice Presidente, pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bayan. Kung meron kang courtesy, di sana invitasyon na lang, not subpina. Pangalawa, doon sa ginagawang subpina sa mga vloggers o yung mga umattend doon sa public meeting. Hindi pala public meeting, sorry. Public press con. Una-una, pampubliko po yun. Hindi naman po itinago yun. Pampublikong press con po yun. Pangalawa, wala naman po sinabi yung mga vloggers doon. Hindi po sila nagbigay ng kanilang pahayag. Ngunit, nagtanong lamang po yung mga vloggers. So, napaka-harsh naman daw kung subpina kaagad ang i-issue ng NBI. Dapat po sana man lang invitasyon. Kasi, sandali, meron ba kayong inaakusahan na conspiracy na nangyari doon? Kasi kung wala naman, and I don't think so there's a conspiracy. As a matter of fact, yung pong press ko na yun, kitang-kita nyo naman, public po yun. Ibig sabihin, walang plano, hindi nagpaplano, wala.
nagtatanong lang yung mga invited. As a matter of fact, ito ngang NUJP, although alam naman natin ang leaning ng NUJP, medyo nagbigay ng pahayag na kinukundi na yung ganong klaseng pagsusumpi na. Kasi kailan pa nagkaroon ng press con, may sinabi yung tao, tapos quote-unquote, meron magandang sinabi, ang may kasalanan yung mga nagtanong. First time in the Philippines po yan, Sir, NBI Director. First time in the Philippines wherein yung mga media, mga vloggers, ang sinumpinan ninyo. Naunawaan niyo po ba yun, Sir? Hindi po, eto. Sabihin na nating meron pong sinabi ang mga vloggers doon o kaya yung mga media doon nagbigay ng kanilang opinion patungkol sa bayan. Yan po ay covered ng ating Bill of Rights, Article 3, wherein freedom of the press, freedom of the expression, sakop po yan. Protektado po tayo ng batas na yan. Kung tayo'y magsalita laban sa gobyerno o di kaya mag-criticize, protektado tayo ng batas na yan. Pero hindi nga ho yun Kung titingnan ninyo, hindi nga ho yun Ano po ang nangyari dito? Nagtanong lang. Bawal na po ba magtanong ngayon? Kasi kung bawal magtanong ngayon, marami talaga ang makukulong. Kontakin mo yung mga nagtatanong, Sir, saan po ba dito yung McDonald's? May sumpina ka. Bakit? Nagtanong ka Gago! O, di ba? Paano yung mga naliligaw? Hindi na sila pwedeng magtanong? Ano? Hindi, eto, seryoso ng bagay ito, Sir. Masyado hong katawa-tawa itong sumpina na binigay niyo sa... Sir, hindi po ako dumedepensa sa sarili ko. Hindi po ako kasama doon. Hindi naman ako nagpunta doon sa press con na yun. Wala po ako doon. Okay, hindi po ako kasama doon. Kaya hindi ko sinasabi to para depensa ng sarili ko. Wala pong ganun. Hindi po ako kasama. Sandali. Linawin ko hindi po ako kasama doon. Baka may sasama na naman ako na iba dyan. Hindi po ako kasama doon, okay? Kaya lang, maling-mali po kasi yun. Kaya nga nag-react ni Henyo GP. Dito ako nagtataka. Sana gumising-gising naman yung National Press Club. National Press Club, ano kayo? PP na ba kayo ngayon? Hindi, ako nagtatanong lang. Gago! Kasi, dati, kayo malaya kayo nagbibigay ng inyong opinion. Di ba ho? Pagdating mo sa mga press freedom, ganyan-ganyan, malaya kayo nagbibigay ng opinion. Sandali, parang tila pipi kayo ngayon. Ano nangyari sa inyo? Di ba? Ano pa naman, meron pa naman tayo mga kakilala dyan, yung vice president nyo dyan na sino ba to? Si Yusek Antiporda. Nung panahon niya, matinu-tinu dyan, nagsasalita yung mga yan. Bakit ngayon tila nawala na? Di ba? Di ko maintindihan. Kaya, yung dati ho yan, yung dating pamunuan. Ngayon po, anong nangyari? Tutulog-tulog po ba ito ayon sa presidente? Sandali hanapin natin Kasi ewan ko kung bakit tila hindi ata updated yung page, yung channel nila pero parang hindi ko ata updated yung channel ng National Press Club Ewan ko ba kung bakit ganito to, press pa man din kayo. Tapos hindi naman pala updated, di ba? Pero kung sino man ang presidente dyan, yung National Press Club na yan, kasi tinitingnan ko ngayon, ang labo ng nila ng kanilang impormasyon Yung impormasyon nila dito, ang presidente, nakasulat dito, 2018 to 2020, ang kanilang presidente si Gonzalo. Ano nangyari? Tutulog-tulog kayo dyan? Ba't di man lang kayo magbigay ng opinion nyo tungkol sa mga medyang sinasakal lang pamamahayag, sariling pamamahayag? Ano to?
Tulog kayo lahat dyan? Ha? Proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga nag-waive na sa kanyang karapatan sa paunang imbitasyon, ito pong hindi pagsipot ni VP kung sakasakali po, Justice. Opo. Opo, sir. Alam niyo po, dalawang bagay po ang gusto naming maimbestigahan. Motu proprio. Una po, yung threat po niya kay Pangulong BBM, sa First Lady at sa Speaker. Pangalawa, yun pong threat na sinasabi niya sa media. Una po, wala pang formal complaint din na umaabot sa amin. But then, we will take cognizance of that complaint niya. Katulad din po nung isa. Kaya dahil siya ay Vice President, ay katungkulan din po namin na protektahan at imbestigahan siya. Okay, opo. Yung pong binabanggit po ng kampo ni VP Sara, Judge, Director, na humihingi siya ng clear copy of the complaint filed against her. Ito bang sinasabi niyang clear copy ng complaint? Ito pala, yung National Press Club, Leonel Abasolo of the Press Freedom Party was elected over police files tonight published. So si Abasolo daw, okay? Available na ba ito ngayon? Yes, sir. Nakahanda na po ang sulat namin at ngayong alas 12 ay ipa-finalize namin at mapadala sa kanya explaining bakit kami nag-iimbestiga. Kaya pala si Abasola, a stringer of the Philippine News Agency, nasa ilalim ng Office of the President. Kaya naman pala pipe. Wala talaga mangyayari dyan. Patay tayo dyan. On the threat doon sa Zoom meeting nila. Ganun po. Opo. Pero yun pong hinihingi niya ng mga advance question ay hindi po namin maibibigay at hindi po talaga kami nagbibigay ng mga advance questions sa aming mga investigasyon. Maliban, alam niya na siyempre, tatanungin namin sino ba nagte-threat sa kanya. Meron ba siyang identified na tao na nagte-threat sa kanya? Meron ba tayong proof na nagte-threat niya sa kanya yun? Doon naman sa threat niya sa presidente, maaaring tanungin namin siya, bakit niyo po nasabi ito? Sino po ba yung kausap niyong tao na mag-assassinate sa presidente, sa First Lady at kay Speaker? Ganun po, ang basic na tanong. Opo. Sige po. So, ito pong clear copy ng complaint as in NBI na po ang naglatag nitong mga complaint na ito at Ito na, sasabihin na kung sino ang pasimuno nito. Antayin nyo, ayan na, madudulas na si NBI Director. kayo ang tumata yung complainant. Tama po ba? Tama po yun. Na-i-transcribe po namin ang buong Zoom meeting niya with particular emphasis on that portion where nagsabi siya na... Sir, hindi po Zoom meeting yun. Linawin ko lamang po para ho atang hindi nyo nagigets. Kaya siguro nyo sinupin. Walang meeting na ginagawang publiko. That is a public press con. Hindi po yun meeting. Kaya nga may mga media po doon eh. Kung meeting po yun, di sana itinago, naka-private. Hindi po yun in-upload, sir, ha? Linawin ko lamang po, Director Jaime Santiago. Yun po, sir, ay live. Live po yun, sir, na nagaganap. Pag siya namatay o siya napatay ay ipapapatay, dapat patayin din si BBM, si First Lady at si Speaker. At yung salita niya na no joke ito, no joke na twice. Yung gano'n, yung portion po na yun, doon kami nagbibigay ng emphasis. Kaya iniimbestigahan natin. Remember, sir, this is involves national security, national interest. Kaya po kami pumasok na. Opo. Sa grave threats po, under our revised penal code naman, Judge, Director, klaro ho naman ang elements nito. Can you just educate us, please, kung mamarapatin nyo, sa Cybercrime Prevention Act,
at maging sa Anti-Terrorism Act. Ano ho mga elemento nito para natin masabi na pwede ho na ito pong mga batas na ito ang maging basihan po ng dagdag na reklamo? Yun pong particular na kaso na isasampa namin sa kanya ay pag-aaralan po namin mabuti. Kaya ayaw ko ngang mag-advance. Pero doon sa grave threat po na sinasabi ninyo, ay simple lang po yun eh. Tinakot mo ang tao, may kondisyon o wala. Dito po, may kondisyon. Pag siya'y namatay, but then, hindi po pinaparusahan yung kondisyon, kundi yung pananakot, yung act na pananakot. Parang ganun po yun eh. Opo. Sige po. So, Director, ito lang po, kumbaga, presumption lang po ito. Kung sumipot man po o hindi, definitely po pagbabasehan po ninyo ang sagot ni VP Sara kung maghahain na po kayo talaga ng official complaint sa DOJ para po magsimula na din yung preliminary investigation. Ganun ho ba yun? Kita niya. Ito tinatanong na, what is the next move? Kung sakaling hindi sumipot o sumipot si VP Sara Duterte, the question is, what is the next move? Listen to the answer. Tama po. Kung ano po ma-gather namin, yung fact-finding namin, kung anong isasubmit po namin yan sa discretion ng prosecutor's office. Opo. Para po sa kanila na pong disposisyon. Ano po? Opo. Opo. Ito ho bang sinasabi na umano ay posibleng ikaso kay VP Sara? Ito po ay jurisdiction ng DOJ at hindi po ng Ombudsman, Director? Ito, tinatanong na naman uli kung ano yung kaninong jurisdiction nito. Tingnan ninyo pagmasdan ninyo yung flow ng question ni Ted Filon. Yan po, medyo medyo nag-worry ako kasi ang sabi nga po sa batas, kapag in relation to the office ng isang mataas na opisyal ay ombudsman po ang may sala. Pero hindi naman in relation, it was done in his or her private capacity, ang mayroon pong jurisdiction ay ang ordinaryo na prosecutor's office. Opo. So in this case po, sa inyo pong pag-aanalisa, paunang pag-aanalisa po, Director, DOJ jurisdiction po ito? So far po, ganun ang nakikita namin, sir. Opo. Sige po. May tanong ka ba, Cha? May pahabol lang po tanong si Cha. Please, Director? Yes. Bago po to susunod na tanong ko, yung kaugnayan lang po do sa mga tanong ni Manong Ted kanina. Yun pong binigay natin na kumbaga kortesiya dito po sa ating sa ating Vice Presidente na hindi muna patawan ng anumang parusa from NBI dahil hindi po siya dumalo ditong nakaraang sabina. And there are people saying, ito po bang ganito ay ibinibigay din po ba natin na trato sa mga ordinaryong mamamayan na may sabina po from NBI? Opo, sa lahat po yan. Kung ilambawa may iniimbestigahan kami, ordinaryong tao, at nagpadala ng abogado na siya ay may sakit, o siya ay out of the country. Basta any justifiable reason, pinagbibigyan po namin yun. Oo, para din maklaro natin sa mga nakikinig sa atin, ang naging dahilan din po kasi ng abogado ni VP Sara dahil parang naging short notice po yata, hindi raw siya masyadong aware na hindi matutuloy yung hearing po sa Kamara. Tama po ba ito, Director? Opo, kung babasahin po yung kanyang excuse ay idinadahilan niya po na merong hearing sa House at siya po ay naghahanda para doon. Ngayon, yun pong paliwanag ng abogado, late na nang matanggap ng Vice President yung abiso na canceled ang hearing sa House. Kaya naman siya ay hindi nakapaghanda para sa investigasyon ng NBI. At least, I think, kahit pa paano, klaro po yan dito sa mga nagsasabi nga na parang hindi nagiging patas po ang NBI at nabibigyan ng special treatment si VP Sara. Dito naman po sa sulat po, sige po, sagot po muna tayo doon, Director. Yes, ma'am. Patas po ang magiging investigasyon natin. Kami po ay mandato lamang ng batas, kaya kami pumasok at nag-iimbestiga. Hindi po walang bahala yung threat sa presidente at
pati na po ang threat sa ating Vice President. Opo. Dito naman po sa sulat sa inyo ni Quadcom Chair, Representative Ace Barbers, tungkol po dun sa pag-identify, pag-iimbestiga Good morning po, at Director. posibleng Good paghahain po morning. ng kaso dito sa mga di umano'y organized vloggers daw po na patuloy po yung pagkakalat ng fake news sa social media platforms na YouTube, TikTok at iba pa. May balita na po ba dito, Direktor? Ngayon nga lang pong umaga sa akin umabot siya na humihingi ng tulong sa NBI si Congressman Barbers. Alam niyo po, ang NBI ay kahit walang pasabi ay nagmo-monitor po kami, proactive po kami, nagmo-monitor po kami ng mga social media, scammers, yung mga ganyan. Minomonitor po namin yan at kwi daw po sila. Ang ating karapatan ng pamamahayag ay hindi po unlimited. Meron pong limitation yan. Kung ang mga salita nila ay will lead to, sabihin natin, inciting to sedition o nakakagulo na, maaari po kaming umaksyon at sila ay supinahan namin. Oo. So, meron na kayong initial investigation even without po yung letter nitong si Rep. Ace Barbers. Dito po sa mga investigasyon, sa mga tinitignan ninyong social media accounts, may katotohanan po na posibleng yung iba ay funded by Pogo daw? Hindi pa po natin masabi. Actually, yung portion na yan na nagrereklamo si Congressman Barbers ay ngayon lamang po umabot sa amin. But then, sabi ko nga po sa inyo, nag-monitor kami everything sa ating internet, sir. Ma'am. So, paano yan? Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming po salamat sa inyo, mga kababayan. Ako po si Banat Bay at sana sa mga susunod pa nating video, kayo po ay mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin po para marami hong ang matuto na ating mga kababayan at malaman ang katotohanan. Maraming salamat po. God bless everyone.